Kaya nagkaroon ho ng pagbibigay ay dahil may pagmamahal. Pag nagbigay ka, ano ba, nagbigay ka, pero hindi ito galing sa pagmamahal, sorry to say, hindi maganda yung pagbibigay na yun. Pero kung nagbigay ka, dahil mahal mo yung bibigyan mo, yun ang tamang pagbibigay. Motibo dapat sa pagbibigay ay pagmamahal. Si Jesus Christ ay napakayaman sa lahat ng mayaman, sa pinakamayaman, pero binaba niya ang kanyang sarili para lahat na mahihirap, na aping-api sa kanilang sarili, makita nila si Jesus at sabihin sa atin, inaabot ko kayo kasi ako napakayaman, nagpakahirap para maabot kayo. Taliwas si Jesus sa mga mayayaman, ibang-iba si Lord sa lahat. Pwede ka magsabi sa Diyos Ama, Panginoon Diyos, grabe naman ang turing mo sa anak mo. Pwede naman siya sa pinakamagandang hotel. Pwede naman siya sa pinakamayamang lugar. Bakit dun pa? Sabi ko sa inyo, ang mensahe ho ng kapanganakan ni Jesus Christ ay para ipakita sa mahihirap na kahit mahirap tayo, mahal tayo ng Diyos natin. Hindi lang mahal ng Diyos yung mayayaman. Higit ngang mahal ng Diyos sa mga mahihirap. Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at si Jesus ang Diyos na kasama natin. Purihin ng Panginoon sa bagay na yan. Si Jesus Christ, ang ino-offer niyang regalo ay hindi lang para sa iilang bansa, kundi para sa lahat. Ang inaalok ni Jesus Christ na regalo dito ho, ay regalo ng kaligtasan at regalo na buhay na walang hanggan. Ang maunang pinakamagandang balita na daladala ng mga anghel, isinilang na si Jesus. Nung isinilang si Jesus Christ, pinahiwatig nito na isinilang na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ng isang tao, hindi ng isang nasyon, kundi ng buong mundo. Siya ho ang tagapagligtas ng mga Jews. Pag sinabing Jews, mga Israelita, siya yung tagapagligtas ng mga Israelita. Siya din ang mga tagapagligtas ng Gentiles. Pag sinabing Gentiles, kasama ang Muslim, kasama ang mga Buddhist, kasama lahat ng mga taong hindi Israelita, ililigtas din sila ng Diyos. Pero ano ang susi? Si Jesus. Si Jesus lang ang susi.